Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Umalingaw-ngaw ang tensyon sa Senado ngayong linggo matapos magkasagutan sina Senadora Risa Hontiveros at pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang mainit na pagdinig. Ang usapin ay nagsimula ng magbigay ng opinyon si Senator Hontiveros ukol sa mga isyong kinakaharap ng Departamento ng Edukasyon o ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Duterte bilang sekretary o sekretarya ng ahensya. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Senator Hontiveros ang ilang kontrobersyal na hakbang ng DepEd, partikular na pagpapatupad ng revised curriculum at ng paggamit ng confidential funds sa ahensya. Sinabi ni Hontiveros na kailangan maging mas maingat at mas transparent ang DepEd sa kanilang mga desisyon, lalo na't ito'y direktang nakakaapekto sa edukasyon ng mga kabataan. Hindi naman ipinapalabas ni VP Duterte ang mga pahayag ni Hontiveros sa kanyang sagot. Madiin niyang ipinagtanggol ang kanyang mga hakbang bilang kalihim ng DepEd. Ayon sa kanya, ang mga pagbabago sa kurikulum ay bunga ng masusing pag-aaral at konsultasyon at mga confidential funds sa ginamit ng wasto para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Nagpatuloy ang palitan ng sagutan ng dalawang opisyal at ilang senador ang kanilang pumagitna upang matahimik ang tensyon. Hindi pa malinaw kung paano magpapatuloy ang isyong ito, ngunit sigurado ang marami pa ito ay may malalim na epekto sa ugnayan ng Senado at ng Office of the Vice President. Samantala, nakatutok ang taong bayan sa sunod-sunod na kabanata ng kontrobersyang ito na tiyak na susubaybayan ng ating publiko. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin nga ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Inaagaw. Wala nang naniniwala sa kanila dahil ang utak ay puro sabaw dahil sa kinakaing lugaw. Katangahan ay inaraw-araw, kapalpakan nila ay litaw na litaw, kagaguhan nila ay malinaw na malinaw. Saan pa kami kakapit kundi kay Duterte? Nasa puso namin ang siyang pumukaw. Ang pagmamahal namin sa kanya ay nag-uumapaw. Dahil parang nasagot na ang mga hiling namin sa bulalakaw. Siya ang ilaw at hindi si lugaw. Bow. Grabe to mga lords. Grabe, wala na akong masabi, di ba? So proposed confidential and intelligence funds. Office of the President 4.5 billion. Department of National Defense 1.8 billion. National Intelligence Coordinating Agency or NICA 991.2 million. Department of the Local Interior and Local Government or DILG 906.6 million. Department of Justice 579.4 million. Philippine Drug Enforcement Agency with 500 million. Department of Transportation with 405 million. National Security Council with 250 million. Department of Social Welfare and Development with 18 million. Office of the President Advisor on Peace, Reconciliation and Unity 60 million. Anti-Money Laundering Council, 7.5 million. Games and Amusement Board, or GAB, with 4 million. And of course, Office of the Vice President, 0. Wala bang audit dito? Diba? Wala bang mabusising hearing dito sa mga laki-laking budget na to? Beke naman! Ito lang mga lods ha. Grabe yung panggigisa nila sa budget ng Office of the Vice President. Pansin nyo? Diba? Kasi sa totoo lang, Office of the Vice President Inday Sara, hindi naman siya cabinet member eh. Diba? So, she is the Vice President of the Philippines. Of course, kailangan niya ng budget. Diba? Kasi meron din naman siyang mga inisyatibo at mga programang ginagawa under Office of the Vice President. And basically, actually, dapat nga, wala nang hearing yan eh. Diba? Approve na dapat yan kasi Vice President siya, hindi naman siya cabinet member or what.
And yung mga nagigisa kay VP Inday, kung talagang concern nyo na baka yung budget, di ba, baka hindi mapunta sa tama, or baka hindi, or baka makurakot lang, di ba, may COA naman. And VP Inday Sara is very transparent pagdating sa kung saan niya ginagamit ang kanyang budget, di ba? So sa COA kayo tumingin. Now, ganito lang yan eh, kung talagang may anomalya at korupsyon sa Office of the Vice President, dapat matagal nang, di ba? Matagal na dapat na may ebidensya at pinapakita, lalo na yan sila Franz Castro, di ba? Yung mga nagigisa kay VP Inday, sila Risa Ontiveros, di ba? Dapat matagal nang may pinakita silang something ebidensya na may anomalya talaga sa Office of the Vice President. Pero di ba wala silang may pakita? Sabi nga ni VP Inday, di ba? Naghihintay lang siya na kung meron mang formal complaint talaga. Kasi kung talagang concern nila ang budget, mga lords, ha, concern nila ang budget, no, kung talagang nagagastos ba sa tama, hindi dapat, di ba, hahanapin nila yan sa right venue. Pero yun na nga, wala kasi silang makitang anomalya. Yan ang totoo. Wala silang makitang corruption, di ba? Kasi, di ba, meaning nagastos kasi ng tama ang budget ng Office of the Vice President. And transparent kasi si VP Inday Sara, di ba? And kita mo naman, si VP Inday Sara lang ang nagpapakita ng reports sa mga tao. Di ba, punta kayo sa Office of the Vice President page, punta kayo sa mga pages ni VP Inday Sara. Siya lang, pinapakita niya talaga saan napupunta ang pera, saan napupunta ang budget. May ganyan ba sa ibang senador? May ganyan ba sa ibang kongresista? Di ba, nakapagtataka? Di ba, bakit si VP Inday Sara lang ang kailangan maging transparent? Bakit si VP Inday Sara lang ang kailangan ilantad niya talaga bawat sentimo kung saan nagagamit ang kanyang pondo sa Office of the Vice President? Wow! Sa totoo lang, di ba, sa lahat ng mga politiko ngayon sa buong Pilipinas, si VP Inday Sara lang ang walang kaso ng korupsyon. Walang bahid ng korupsyon, di ba? Kaya purely talaga, mga lords, lahat ng ginagawa nila ngayon, di ba, yung kunwari tanong-tanong yang si Risa, dapat kasi malaman ng taong bayan, sus, Diyos ka! Diba, yung mga tanong nyo, namumulitika lang kayo. Diba? I-create niya ng drama. O tingnan nyo yung confidential funds, diba? Sobrang madrama nun. Kasi talagang dinadramatize nila Risa Ontiveros, eh, diba? Nila Franz Castro. Talagang grabe sila magpapalaki ng issue. No, well, in fact, wala namang mali. No, well, in fact, diba? Wala namang anomalya. Wala namang corruption. Pero, negative na ang magiging impact sa tao kasi nga, no? Kasi nga kung ano-ano ang mga pinagdadrama at pinagsasasabi nitong Risa Ontiveros na to at saka nila Franz Castro. Kaya gets ko na si VP Inday Sara bakit hindi siya kumagat. Bakit hindi siya kumagat? 'Di ba? Kay Risa Ontiveros. Gets ko na bakit sinupalpal ni VP Inday Sara. 'Di ba? Gets ko na bakit binalasubas mula ni VP Inday Sara bago niya sagutin si Risa Ontiveros. Kasi ganyan dapat ang ginagawa sa mga walang kakwenta-kwentang tao. Ano pinakikita niyo pinagugatan ng tensyon sa pagitan po ninyo at ni Vice President Sara Duterte? Si VP Sara ang pinakamakakasagot dyan. Dahil alam niya taon-taon, ipinapasa ng Kongreso ang budget ng buong gobyerno kasama na ang kanyang opisina. Kaya dapat hindi lang handa ang kanyang mga impormasyon, pero yung tamang ugali, attitude and behavior niya. Dahil bawat piso at sentimo na ipinapasa namin sa budget ay pera ng gobyerno at dyan galing sa buwis ng mamamayan. Wow! Look who's talking! Attitude! Tamang ugali! Diyan na yung nakakatawa, mga lords, kasi nung inugali na ni VP Inday Sara ang ugali nila, play victim na, di ba? Ikaw na ang masama. Pero pag ikaw, Risa Ontiveros, no, yung ugali mong basura at ugali mong kanal, ha, okay lang. So anong gusto mo? Hindi papalag si VP. Ikaw lang dapat ang may karapatang mangbalasubas at mangbalahura. Tapos pag uugaliin ni VP Inday Sara ang mga ugali niyong mga hinayupak kayo, iyak kayo. And for me, mga lords, dapat lang na pumalag na si VP Inday Sara. Kasi sino pa ba magtatanggol sa kanya? Inagsikampihan na sila. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? VP Sara, kapapasok pa lang po, minuto pa lang po, ang nakakalipas. Kakikita ko lang po nito.
Dapat mag-start na ako, binago ko po yung title dahil importante to. May bagong syokran na naman. Tungkol po sa librong Kaibigan. Yan. Kasi inaakusahan po siya na plagiarism daw, no? Kinuha lang daw ni BP Sara yung libro niya, no? Ginaya lang daw. Hindi po umubra yung 10 million. Pinagmukantangan niya si Rizon Tiberos eh. 10 million pinoproblema nyo. Budget yan, 1 taon. Yung 1 oras na paglamon na 20 million, hindi mo pinroblema. Mas malaki yung paglamon nyo ng 1 oras. Kasama ka pa sa... Nakakahiya man sabihin kasi, kasama ka sa lumamon. Masisiba kasi kayo eh. 20 million, hindi ka na problema ng paglamon mo, Rizon Tiberos. O wag po yung iba, baka sumabat naman kayo. Si Rizon Tiberos lang po kasi pinoproblema yung 10 million eh. Pero never pinoproblema yung nilamon. Ha? Yung nilamon nilang 20 million na 1 oras lang. Di ba? Never niyang pinoproblema yun. Pero yung 10 million na ipamimigay sa maraming bata, pero problemado siya. Baka ma-develop yung kaibigan kasi mga traidor kami. Kasi kami yung mga walang utang na loob. Eh. Yun ang problema ni Rizon Tiberos. No? Ayaw nila ng yung palaganap yung value ng pakikipagkaibigan. Eh. Pag-uusapan din natin, ito pong si Erwin Tulfo, alam niyo naman, spokes yan. Yan ang spokes na pinagdududahan ninyo na totoo bang itong balita na to. Ito po ang sa ABS-CBN. Sasabihin ko na nga sa inyo kung saan ko kinukuha. ABS-CBN, sinulat ni Vivian Gulla. At ito po ay may oras na 8:48 p.m. House leadership not endorsing impeachment of BP Sara according to Representative Tulfo. Ngayon. Okay, pag-uusapan din po natin. Ano pa ba? Ayan po, dilema nila. Gagayahin ba ng House leadership yung ginawa ni Rizon Tiberos na pag-question sa budget ng OBP? Mapapahiya rin ba kayo katulad ng pagkapahiya ni Rizon Tiberos? Hindi naman totoo na yung tanong niya yun eh. No? In-expose lang po ni BP Sara na kaya mo tinatanong yan, kaya mo ko gustong tanggalan ng pondo. Ang purpose ni Rizon Tiberos, gamitin niya yung Senado para matanggalan ng pondo to si ano. Feeling niya kasi, kontrolado niya yung Senado eh. Nakita mo naman kung paano in her face, kung paano yung mga senador nagsipsip kay Sara Duterte. Bakit nga po pala magsisipsip yung mga senador? Kinakailangan nila si Sara Duterte. Yung nanay, kinakailangan, di ba? Hindi pwedeng awayin ng nanay na senador kasi tumatakbo yung anak eh. Huwag na natin pangalanan si Cynthia at si Camille. Yung kapatid din, hindi rin pwedeng awayin kasi tumatakbo yung kapatid. Huwag na natin pangalanan din yung kapatid. Tol, wag. Alam ko sumisip-sip ka rin. Pero tablado ka na, Tol. Huwag ka na. Kahit kailan, Tol, hindi ka namin boboto. Nasaan ba yung pahayag na bago? Binasa ko na. Wala pa rin tiwala. Akala nanloloko lang ako. Ang sarap talaga, no? Masarap talaga mabuhay na katulad ni Badong. Hindi kasi ni seryoso kahit na sino. Yun, sumisip-sip din si Tol. Alam na, Tol. Di ba? Bakit kayo nagsisip-sipan lahat? Ganun lang talaga. Si Rizon Tiberos, wala eh. Na-expose ka. No? Yung ginagawa mo, yan yung magiging dilema ng House of Representatives. Pag dyan na sinalang. Tsaka neto, Kongreso tsaka Senado, sa isang banda, gustong-gusto nyo tanggalan si BP Sara ng budget. Di ba? Yan yung dilema nyo eh. Yan yung problema talaga ninyo. Kasi pag may budget si BP Sara, biruin nyo, gaganda ng proyekto ni BP Sara. Di ba? Yung burial and medical, maraming matutulungan eh. Maraming matutulungan si BP Sara dyan sa burial and medical. At ang dami pang iba, yung business kaday, ano yan? Trabaho kaday. Di ba? Makakatulong talaga. At pag nakatulong, thank you very much kay Adam Sam na nagbigay sa atin ng, ano ba itong apelyido ni Sam? 10 AED. Maraming salamat sa pakape. Okay. Pag binigyan nila
negosyo kaday. Pag binigyan nila ng pondo si BP Sara, maraming matutulungan. Yung mga natulungan na yun, may pagmamalaki ni BP Sara na napakaganda ng patakbo niya sa OVP. Kasi buong Pilipinas yan eh. Okay. Pagka naman pinigilan nila si BP Sara, tawa daw ako ng tawa yung mga bayarang vlogger. Bayarang vlogger hindi naghapunan sa takot. Bakit? Nori Innocentes. 119 euro. Thank you very much kay Nori Innocentes. Yan. Ulitin natin ha. Pag yung binigyan nila ng pondo, umayon sila sa pagpopondo kay BP Sara, makakatulong to lalo sa popularidad ni BP Sara. Di ba? Tuloy-tuloy yung popularity ni BP Sara. Talagang lagpas-lagpasan na. Kasi yan lang wala po si Lenny yan. Hindi po kayang maisip ni Lenny yung mga kakayahan ni BP Sara. Kaya sa kanya hanggang tokis lang. May pinatayo lang ng isa. Panahingi lang ng donasyon si Lenny nung siya ay Vice President. Panawagan ng di ba walang ano yun? Walang kahihiyan si Lenny. Hindi ko sinasabing walang hiya, no? Siya yung nangunguna sa hashtag Duterte, ano yung nila kay Duterte? Hindi Duterte resign eh. Ano yung nila kay Duterte? Ano yung sinasabi nila kay Duterte? Nakalimutan ko na yung termino eh. Di ba may hashtag? Tapos siya ang Vice President. Di ba? Wala akong kausap. House Duterte, di ba? House Duterte kagad eh. Let Lenny lead. Siya nangunguna, let Lenny lead. walang kahihiyan ng hindi, House Duterte. House Duterte. Tapos let Lenny lead. Siya yung nananawagan, let Lenny lead. Siya si Lenny. Mahina talaga kukote. Nananawagan ng let Lenny lead. Siya si Lenny. Hindi po ganun si BP Sara eh. Di ba? Kaya hindi niya pinapanawagan na Marcos resign. Dapat iba yung manawagan. O may mga nananawagan nga po. Thank you very much muna kay Gigi na $199 na pangkape. Yan. Okay. Ngayon, kung binigyan nila, magiging popular si BP Sara dahil kitang-kita ng mga tao na yung proyekto nariyan, no, na ilalatag, nakakatulong talaga sa mamamayan. Pati nga yung libro na maayos, ang kaibigan. Kita mo naman, nasa presscon mo pa. No? May presscon siya kanina eh. Binigyan siya ng libro, hindi naman marunong magbasa kasi ginano na, tinignan lang, maganda illustration. Tama yan, para sa'yo yan eh. Hindi ka kasi nakakapagbasa pagka walang mga picture. Okay, ang point lang, sa isang banda naman, pag pinigilan naman nila, magmumukha silang Ray Ontiveros. Nakita na nila eh, kung paano yung itsura, nung nakaraan taon, tinanggalan nila ng confidential fund si BP Sara. Hindi nakapalag, walang sinabi si BP Sara. Wala. 'Di ba? Walang akala niya ganyan pa rin ngayon. Hindi po. Hindi na parte si BP Sara ng administrasyon. Kaya wala na po siyang buti nga hindi mo tinanong yung West Philippine Sea. Mukhang handa si BP Sara, hindi ka nagtanong, nasupalpal ka sana. 'Di ba? Nagpahiwatig na nga si BP Sara, pag-usapan natin yung West Philippine Sea. Hindi niya tinanong 'yon kasi nga butatana naman siya ron eh. Yung etong pagbibigay ng budget, mahirap rin nilang i-hold kasi nga mapapahiya sila katulad ni dapat meron silang yung ganyang katwiran ni Hontiveros. Nakakahiya pong katwiran 'yan. Sasabihin mo, dapat wala ka ng budget kasi yung DSWD trabaho na 'yan eh. Ng DSWD. O di butata siya, sa amin ang hingi eh. Pag nirepair naman namin, tinatanggihan. Dahil kalaban kami. Wala siya na isagot dun. Bakit wala na isagot dun si Hontiveros? Wala sa script eh. Nakita nyo nagbabasa? Wala sa script yun. Mahirap po na wala sa script. Kaya sila, dilema nila yan. Congress, both House of Congress, House of Representatives, tsaka Senado. Paano natin to tatanggalan ng budget na hindi tayo mukhang kontrabida? Magmumukha kayong kontrabida sa mga tao dahil nakakatulong si BP Sara. Alam nyo, usually,
Kaya ka hindi bibigyan ng budget pag sinalang ka. Usually, yung mga nababalitaan nyo nun, piso na lang ang budget ng CHR. Di ba? Meron nun eh. Meron proposal nun si Alvarez eh. Piso na lang yung iba-budget. O, sana rin ikaw rin. Same to you. Sana okay rin ang BP mo. Kung kailan ako tawa ng tawa, tsaka mo pupunayin yung BP ko. Pinaalala mo ba na mataas ang BP ko? Masaya ako. Jake Lockhead, thank you very much sa $10. Noong time natin, Boss Buds, puro basa tayo, books at comics. Correct. Uso talaga nun. Pati, kaya nga may nagtitinda pa ng mga dyaryo sa ano eh. Ang daming nagtitinda ng dyaryo sa EDSA eh. Ngayon, wala ka na makikita nagtitinda ng dyaryo. Okay, balik tayo rito sa punto natin. No? Dilema nila yan kasi hindi nila pwedeng hindi bigyan sa katwiran lang na doble-doble. Di ba? Eh sila rin namimigay ng ayuda eh. DSWD ba sila? Si Martin namimigay ng ayuda. Tanong, DSWD ba si Martin? Hindi mo pwedeng sabihin, ibabalik sa inyo yan. Pag sinabing sa inyo kay BP Sara na meron nang namimigay ng mga burial, no? Meron na namimigay ng burial. At meron na namimigay ng mga medical na tulong. Kaya dapat wala ka ng budget. Sasabihin lang ni BP Sara, yung ayuda, DSWD yan. Bakit si Martin na namimigay? DSWD ba siya? Yung dilema ninyo, pagka tinanggalan nyo, yari kayo sa taong bayan. Pagka kayo, hinayaan nyo, yari kayo kasi magiging lalong popular si BP Sara. Okay lang sana. Ano ba yung sinasabi mo ba doon kanina? Na bakit may mga piso na lang ang budget? Tandang-tanda ko yan, yung pag binibigyan ka lang ng pisong budget, pagpalpak ka sa ginawa mo. Sinasalang ka sa budget hearing, pinagpapaliwanag ka, hindi mo na ipapaliwanag yung mga pinagkagastahan mo. Palpak ka sa paggastos. Kaya sasabihin sa'yo, sige, piso na lang ang budget mo. May kapangyarihan ba yung Congress na ganun? Meron. Kasi hindi mo maayos na nagastos yung budget mo noong nakaraang taon. Sa madaling salita, hindi nila nagawa kay Sara yun. Budget hearing to eh. Bakit walang nag-usisa ng paggasta ng budget ng OBP last year? Wala silang mahihita dahil maayos ang paggastos ng Office of the Vice President. O kaya ganun yung banat ni BP ni Sara ni Risa Ontiveros eh. Wala silang mabutasan sa paggastos ng budget. O, 'di ba? Tinanong nga ni Amy, kumusta naman yung yung 92% yata yung budget, yung nila, yung paggasta nila ng budget. O kaya pagtatawanan lang sila ni BP Sara. Naipaliwanag yan ng undersecretary. Ito pa nakakatawa, may nakahanda po sila eh. Nilabas pa rin nila kahit wala pong papel si POA. Alam niyo po si POA, di ba? In-establish po na spokesperson ng Vice President. O sabi, ba't kinakailangan pa ng spokesperson? Si Leni Robredo ba wala spokesperson? Ano pala ginagawa ni Barry Gutierrez noon? Hindi ba siya spokesperson? Ano siya ni Leni? Bakit lagi siya nagsasalita para kay Leni? Hindi ba spokesperson si Barry? Minasamahan nyo magkaroon ng spokesperson ng Vice President. Ang tawag po niyan, efficient, yung leadership na maayos. Ibig nyo sabihin, porket walang spokesperson yung presidente, dapat wala ring spokesperson yung Vice President. Kaya nga nagkakagulo tayo ngayon. Biruin nyo yan, sa dami ng spokesperson lang, di ba si Atty. Poa? Ang ine-expect nila, si Atty. Poa lahat ng sasagot. Di ba? Kaya, meron sila nakahanda na may tangang naglabas, isang tao lang yung tangang naglabas, pinakamatataas na posisyon sa Pilipinas. President, Vice President, si Atty. Poa. Anong papel? Spokesperson lang yan. Lahat ng buhat nung in-announce na spokesperson yan, lahat ng press con ni BP Sara, siya nagsasalita. Pahiya kayo, ina-anticipate ninyo ng poporma na magsasalita si POA. Hindi na DepEd si BP Sara, makaka-concentrate siya sa pagiging Vice President. Ano trabaho ng Vice President? Isang hakbang lang, presidente na. Yun ang pangunahing trabaho. Hindi nyo naunawaan? Tinanggalan nyo ng problema
panawagan kayo ng panawagan ng resign sa DepEd, natanggalan ng problema si BP Sara sa DepEd, no? O bakit? Okay na ba? Ang dami na bang proposal nung next secretary? Dehin Bokiki na rin, di ba? Kaya po naging popular ang DepEd dahil kay BP Sara. Traditionally, ang DepEd, dead end yan ng mga may ambisyong pampolitika. Wala po nakikreate yan na national level na pagkakakilan lang dahil ang BP, ang DepEd, traditionally, saksakan ng daming problema. O, hindi nyo alam yung mga English kung traditionally. Ayan. Okay, balik tayo rito. Yan yung dilemma nila. Pag inaway nila si BP Sara sa budget, pag tinanggalan nila ng budget second time around, feeling nila ang galing-galing nila eh, di ba? Feeling nila ang galing-galing nila, tatanggalan namin ng budget niya pagdating dito. Palaban na po ngayon si BP Sara. Never na po siyang mananahimik. O yan, may syukran nga. Abangan nyo ang libro tungkol sa kaibigang nagtaksil. Hulaan natin yung mga kaibigan na nagtaksil. Ito ba'y magkapatid? Speaking nung ganyan, no? Bakit daw nanunumbat si BP Sara? No? Gawain ba yan ng isang kaibigan yung panunumbat? Diyan na napunta yung usapan. Bakit daw sinusumbat? Para ipakita kung gaano kasama ang ugali ni Risa Hontiveros. Tandaan yung mga Pilipino pa rin tayo. No? Mga Pilipino pa rin tayo na marunong tumanaw ng utang na loob dapat. Parang gusto ni Risa Hontiveros, huwag natin pag-usapan yung mga utang na loob. Alam nyo, pinalabas niya pa ron. Di ba inamin ni BP Sara na hindi niya naman ako tinulungan? May part 2 pa yun eh. Sabi ni BP Sara, paliwanag ko lang sa iyo, Hontiveros, ang sabi ni BP Sara, hindi mo naman tinutulungan si Tatay Digong, hindi ko rin siya tinulungan. Pero dahil kinulit mo, no? Dahil kinulit mo, inutusan niya, pinakiusapan niya yung isang congressman na bigyan ka ng tulong. Yung mga leader sa barangay, ginawang leader mo. Hindi po pwedeng madaan sa tokis yung hindi mo pagtanaw ng utang na loob.